Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Amen. At narito tayo muli sa umagang ito upang mag-aral ng kanya pong mga salita. Hayaan niyo po na pangunahan tayo ng panalangin at hingin natin sa Panginoon ang kanya pong pangunguna sa umagang ito sa buhay po ng bawat isa. Salamat po Ama, purihin kayo, dakilain, sambahin ang ngalan nyo. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong katapatan, kabutihan, kadakilaan na inyo pong pinaranas sa amin. Kami Panginoon, kaya narito ay dahil po sa inyong habag at biyaya, Panginoon. Hayaan niyo Lord sa umagang ito, sa amin pong pagbubulay at pagbabasa ng salita niyo ay patuloy namin maunawaan ang mga salita mo sa pamamagitan po ng inyo pong Banal na Espiritu Santo na siya pong ibinuhos niyo sa amin upang maging gabay namin, Panginoon, sa buhay na ito. At sa amin pong paglilingkod, Panginoon, ay nandun ang pagpapahayag ng iyong Espiritu, Panginoon. Salamat, Ama. Ito po aming dalangin in Jesus' name. Amen. Purihin po ang Panginoon. Blessed morning po, mapagpalang umaga sa atin po, sa bawat isa, sa lugar po ng Pilipinas. Narito po tayo ngayon sa Kuwait, sa pangunguna po ng ating lingkod na si Pastor Mark Dikila at sa ating pong District Supervisor, Pastor Luis Bailon. Ako po si yung kapatid, ang kamanggagawa ninyo sa Panginoon. Sa umagang ito, basahin po natin ang kanyang salita sa 1 Thessalonica. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng 1 Thessalonica chapter 5 verse 1 hanggang 11. At ang ating pong pinamagatang itong maging handa sa pagdating ng Panginoon. Amen? Maging handa sa pagdating ng Panginoon. Sabi dito, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Sa verse 4, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayong manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, at di tulad ng iba. Sabi sa verse 7, sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing, ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip, isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas ng gagawin sa atin ng Diyos. Sa verse 9, hindi tayo pinili ng Diyos upang baksakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Verse 10, namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Verse 11, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong mga salita. Kaya, preparing for Christ coming. Handa ka na ba? Maging handa sa pagdating ng Panginoon. Para sa iba, ito po ay katulad ng sinasabi ng salita ng Panginoon sa ating pong binasa. Amen. Sa verse 1 to 4, sabi dito, para sa iba,
ito po ay katulad ng ang pagdating ng Panginoon ay tulad ng pagbabalik ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. O para sa mga hindi handa o sabihin nating walang mga Kristiyanong nagpapabaya o walang tamang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi dito sa verse 2, dahil alam na ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. No? Basahin nga po natin ang 2 Peter chapter 3 verse 10 sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 10. Sabi dito, ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong, masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. No? Si Pablo at si Pedro ay kanila pong describe ang pagdating ng Panginoon ay isang katulad ng magnanakaw. Amen. Kaya para sa iba, katulad ng binasa natin sa Thessalonica, no? Para sa iba, ito po ay ang pagdating ng Panginoon ay parang isang magnanakaw. Amen. At hindi sila makakaiwas sa mangyayari. Katulad ng sinasabi sa verse 3 dito. Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na payapa at ligtas ang kalagayan nila. Biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit ng nararamdaman ng babaeng manganganak na at hindi sila makakaligtas. Mga kapatid, no? Kaya tayo bilang isang pong iglesia, bilang isang mga naglilingkod sa Panginoon, tayo po ay sinasabihan ng salita ng Panginoon o nire-remind tayo ng kanya pong mga salita habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo para sa mga taga-Thessalonica. No? Dito sa verse 2 and verse 3, sila yung mga tao na pinapalagay nila na maayos ang kanila pong kalalagayan. No? Ngunit hindi nila alam na may kapahamakan na darating. No? Kung hindi ka handa sa pagbabalik ng Panginoon, o sa madaling salita, ang isang taong madatnan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik na walang pananampalataya kay Kristo, isang kapahamakan po ang naghihintay. Katulad na sinasabi dito sa verse 3, binasa natin, malinaw po sinabi, biglang darating ang kapahamakan nila katulad ng pagsumpong ng sakit na nararamdaman ng babaeng nanganganak na at hindi sila makakaligtas. Amen. Malinaw po yung sinabi doon. Kaya sa araw ng Panginoon, sa kanyang pagbabalik, wala pong sa isang taong hindi handa o walang faith, pananampalataya kay Kristo, kapahamakan ang kanila pong sasapitin sa pagbabalik ng Panginoon. Distraction. Sabi po dito sa ating binabasa, sudden distraction, sabi dito sa English. Kaya, ngunit tayo ng mga meron pong ugnayan o relasyon sa Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po, bilang isang iglesia, katulad nitong ginagawa natin every morning, meron tayong sa bawat iglesia, meron tayong morning devotion, pag-aaral ng salita ng Panginoon, napapaalalahanan tayo, binibigyan tayo ng kalakasan o pag-asa sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, kung ano yung mga dapat natin pong gagawin habang hinihintay natin ang Panginoon. Kaya niyo pong basahin ko muli ang verse 5 hanggang sa mga sumusunod. Sabi dito, dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi sa kadiliman, kaya nga huwag tayong maging pabaya katulad ng iba na natutulog, kundi maging handa
at mapagpigil sa sarili. Amen. Sa verse 5, 6, sa verse 5 and 6, ito yung sinasabi sa atin, tayong mga namumuhay na ayon sa liwanag. Pag sinabing namumuhay na ayon sa liwanag, no, tayo po yung anak ng kaliwanagan o na kay Kristo Jesus. Amen. Kaya sabi po dito sa verse 5, no, children of the day, or sa English, children of the light. Ibig sabihin, tayo na kay Kristo. Alam natin to, no? Kung tayo sumunod sa Panginoon, sumampalataya tayo sa Panginoon, we follow Jesus, katulad ng sinasabi ng kanyang salita sa John chapter 8 verse 12, basahin natin. Sa Juan chapter 8 verse 12, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa mga nakikinig sa kanya, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo, ang sumusunod sa akin ay hindi na namumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon na ng liwanag, ng ilaw na nagbibigay buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon. Malinaw po sinabi ng Panginoong Jesucristo. Amen. Siya ang ilaw ng mundo, ang sumusunod sa Panginoon. Mga kapatid, ibig sabihin, yung may relasyon sa Panginoon o sumampalataya sa Panginoon, sumusunod sa Kanya, sila po yung tinatawag na nabubuhay na sa liwanag. No? Amen. Kung nagkaroon na ng ilaw na nagbibigay buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Wala na tayo sa dating buhay natin. Wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. At tayo ngayon ay nasa liwanag na. Kaya, babalikan natin sa verse 5, chapter 5, verse 5. Sabi doon, dahil namumuhay na kayong lahat sa liwanag at hindi na sa kadiliman. Kaya nga, huwag na tayong maging pabaya katulad ng iba na natutulog, kundi maging handa at mapagpigil sa sarili. Ayun po yung sinabi dito sa verse 6. No? Mga kapatid, na tayo po ay nasa Panginoong Hesus, kung sinabi doon, nasa liwanag na tayo at lumakad din naman tayong kasama ng Panginoon o lumakad tayo sa liwanag. Amen. Sabi doon sa Ephesians, purihin po ang Panginoon. At sinasabi dito sa verse 6 na tayo po ay huwag tayong maging pabaya katulad ng iba. Kung pagbabasahin natin sa English, ito po sinasabi diyan. Sabi po dito sa English ay, therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. No, maging watchful o maging sober o maging handa, mga kapatid. Katulad po ng isa pong iyan po yung dapat maging kaugalian ng isa pong Kristiyano o tagasunod ng Panginoon. At anong patunay nito sa buhay natin na tayo po ay handa o malinaw ang ating isip o laging gising, no? Meron tayong buhay, meron tayo pong meron tayong mapanalingin na isang tagasunod ng Panginoon. Basahin po natin sa unang Pedro chapter 4 verse 7. Sa 1 Peter sa unang Pedro chapter 4 verse 7, ito po sabi diyan. Sa hindi ko po babasahin. Sabi dito, malapit na ang katapusan ng mundo. Amen. Kaya pigilan ninyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin nyo. Purihin po ang Panginoon. Sabi dito sa mas malalim na salin, ito po ang kanyang sinasabi, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mga pagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Yan po ang isa pong dapat nakikitaan sa ating bilang mga Kristiyano o tagasunod ng Panginoon
patunay na tayo po ay handa. Amen. Dahil alam natin darating at magbabalik ang ating Panginoon. Amen po mga kapatid? Tayo po ba ay may ganong kaisipan na lagi pong lumalapit, dumudulog sa Panginoon? No? Ipinapanalangin natin ang bawat isa, ang iglesia, ang dakilang gagawin pa ng ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So, mga kapatid, yun yung isa sa mga ebidensya na talagang tayo po ay namumuhay ayon sa liwanag at laging handa, hindi nagpapabaya, at laging gising yung ating isip, malinaw yung ating isip. Kaya sabi niya sa verse 7, sapagkat ang taong namumuhay sa kadiliman ay katulad ng taong pabaya na natutulog o katulad ng lasing na walang pagpipigil sa sarili. So nakita natin kapag ang isang Kristiyano po ay, ang isang tao po ay katulad ng sinasabi ng salita ng Panginoon, ang isang tao na natutulog o katulad ng lasing na walang pagpipigil sa sarili, ibig sabihin, ito po ay wala po siyang, hindi niya pinapahalagaan ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap, katulad ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, tayo bilang isang iglesia, hindi lang tayo sapat, hindi lang po sinasabi ng Biblia na tayo ay natapos na tumanggap lamang sa Panginoon, bagkos meron po tayong pinaghahandaan bilang isang katawan at bilang isang individual, no? Na habang naghihintay tayo sa pangako ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik, ay inihanda natin yung ating sarili, no? Namumuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Sa maling salita, nakalulugod sa harapan ng ating pong Diyos. Ginagawa natin yung mga kanya pong itinuro sa atin. Itinuro niya sa mga apostol, which is atin din pong tinanggap sa panahong ito. Mga turo ng mga apostol na naisulat sa aklat na ito. At ito yung basihan natin kung paano namumuhay tayo bilang isa pong mga tagasunod ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Kaya malinaw po na maging mapagbantay tayo, watchful and sober, habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo magiging o kung magpapabaya tayo sa ating pong pananampalataya, mga kapatid, sa dami-daming nangyayari sa paligid natin. Amen. No? Nandun na yung mga yung sarili nating suliranin. Dagdagan mo pa ng gawa ng kaaway sa buhay ng isang tao kung hindi ka maninindigan sa pananampalataya at hindi ka nakabase sa salita ng Panginoon. Amen. Sana tayo pupulitin nun. Kaya nga po, isang tanong, maging handa sa pagdating ng Panginoon. Tayo po ba'y handa sa pagdating ng Panginoon? No? Madadatnan ba tayo sa kanyang pagbabalik na tayo handa? Base sa paano tayo namumuhay sa pang-araw-araw natin? O darating ba o madatnan tayo ng Panginoon na tayo po ay gumagampan sa kanya pong mga pinapagawa sa atin. Salamat sa Panginoon dahil maliwanag po mga kapatid kung paano yung gumagawa ang Diyos sa buhay natin sa panahon natin ito. Hindi nagpabaya ang Panginoon. Amen. Marami siyang lingkod na kung saan ay
nagmamalasakit sa atin. Ang pagmamalasakit, ang pag-ibig ng Diyos ay nagmamanifest sa kanyang iglesia sa pamamagitan ng patuloy na pagpapahayag ng mabuting balita na siyang kailangan ng ating pong mga kaluluwa. Pagkain ng ating kaluluwa, walang iba kundi yung salita na inihayag ng mga lingkod ng Panginoon. Puri ng Panginoon. Amen. Kaya isa sa mga tanda na tayo po ay naghahanda sa pagdating ng Panginoon ay may lagi po tayong pakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon at sa mga kapatid sa Panginoong Hesus. Kaya purihin po ang Panginoon. Hanggang doon lang tayo mga kapatid. Kaya salamat po sa Diyos sa umagang ito. Nawa po ay napalalahanan tayo sa maiksing mensaheng iyon ng ating pong na binasa natin sa aklat po ng Thessalonica. At bilang isang iglesia, nandun yung tuwinan nating paglapit at pagdulog sa ating Diyos na buhay. Makapangyarihan sa lahat. Salamat sa Panginoon na tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Wala kami ibang itinataas kundi ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na siya nagsagawa ng aming pong kaligtasan doon po sa krus ng Kalbaryo. Hayaan niyo, Panginoon, na palagi kaming magsambit ng pasasalamat at papuri. Hallelujah, sapagkat yun po yung nararapat, Panginoon, na ang pangalan mo ang maitaas at maitanyag sa buhay po namin, sa iglesyang ito, O Diyos. Salamat po, Ama. Sino kami para tumanggap ng ganitong hindi masukat na biyaya at habag mula sa inyo? Kami po ay napatunayang nagkasala at makasalanan, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinili niyo, Panginoon, ang katulad namin ay mapabilang sa inyo pong kaharian dahil po sa inyong bugtong na anak na aming pong Panginoong Hesus. Salamat po aming Diyos, pagpalain niyo po ang kabuuan ng iyo pong iglesia, ang Door of Faith Church Organization, magmula po sa mga itinalagay niyong manguna, sa pamilya na sa Masaredo family. Hallelujah. Sa lahat po ng mga kapasturan, sa lahat po ng mga manggagawa, workers ng iglesyang ito, at sa mga kapatid na patuloy, Panginoon, na umaasa sa inyo. Hallelujah. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na magbigay ng pagpapalang spiritual sa lahat ng aspeto ng buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, hallelujah, ay maasa kami, Panginoon, na ang pagkilos nyo ay patuloy pong mararanasan. Hallelujah. Hanggang sa madatnan nyo kami, Panginoon, na sama-samang gumagampan sa tungkulin na inatas nyo po sa inyo pong iglesia. Salamat po, Ama. Ang kalakasan namin, alam namin, nagmumula sa inyo. Ang kagalakan ay nagmumula sa inyo. Iparanas niyo patuloy, Panginoon, ang inyong pong presensya, ang inyong banal na Espiritu Santo sa paghakbang ng aking mga kapatid sa bawat panig ng mundong ito. Mula sa Pilipinas hanggang sa bawat bansa kung saan naroon ang mga lingkod mo, Lord. Patuloy ang pabor, iparanas niyo at magtiwala sa inyo pong gagawin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, hindi na natapos ang inyo pong paggawa, Panginoon, sa mga ililigtas nyo pang kaluluwa, Panginoon, na dadalhin sa iyong iglesia, Panginoon. Salamat po, aming Diyos. Hayaan nyo, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na sa lagi namin paghakbang, nandun yung inyong pong pangunguna ng inyong pong banal na Espiritu Santo. Salamat, Ama, sa umagang ito. Kayo po ang mag-ingat sa mga kapatid ko na pupunta sa mga kanila pong ministry sa paghahayo, Panginoon, saan man lugar sa Pilipinas. Hallelujah. Ang pabor ay iparanas. Igawan niyo po ang inyong pong pabor, ang inyong pong ang habag at biyaya, Panginoon, sa mga kapatid kong ito na walang sawang nagbibigay, Panginoon, ng paglilingkod sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Salamat po, aming Diyos. At kayo po ang patuloy magbigay ng pagpapala
sa buhay po ng bawat isa. Salamat Ama, purihin kayo, dakilain, sambahin. Sa iyo lamang po ang papuri, ang parangal, pagdakila, pagsamba, kaluwalhatian, kapangyarihan, magpakailan paman. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Tayo po magsabi ng Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless sa lahat. Salamat po sa Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen and amen.